Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdating ng iyong anak, dapat mong sumikat sa amin ang bagong liwanag. Siya nawang isinilang na mahal na Birhen sa kanyang pagiging di na iba sa amin, ay mapagindapat na kami ay makapiling sa kanyang paghaharing walang maliw, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag kayong padaya kaninuman. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang Diablo. At naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya ay may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit sa Panginooy ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas.
Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagkat siya'y dumarating maghahari sa daigdig, taglay niyang katarungan at paghatol na matuwid. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo na po ang lahat. Noong dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila, ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salitang ito'y, "Guro." "Hali kayo at tingnan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan ko sa iyo'y Cephas." Ang katumbas ng ngalang ito'y Pedro. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas and a Happy New Year. Tayo po ay nasa panahon pa rin ng Pasko ng Pagsilang. Ito po ay magtatapos hanggang bukas, sa pagdiriwang ng pagpapakita ng Panginoon o Epiphany. At sa Lunes, balik tayo doon sa tinatawag nating mga karaniwang panahon. At sa pagsisimula ng taon natin, lagi natin, ilang araw na nating narinig, pangatlong araw na ito, na ipinapakilala sa atin si Juan Bautista bilang magandang gabay sa pagsisimula ng ating taon. Sa araw na ito, talagang naging totoo si Juan Bautista sa kanyang identity. Ang ipakilala, ang liwanag. Hindi siya ang liwanag, pero ipinapakilala niya
ipinagsisigawan niya. Kaya ang sabi din, di ba? Siya ang tinig na sumisigaw sa ilang. At ngayon, kanya nang ipinakilala si Jesus. Ito ang kordero ng Diyos. Maganda po makita natin itong tagpong ito kasi sabi dito, may kasamang mga alagad si Juan Bautista. May sarili siyang alagad kung tutuusin. Pero nang makita niya at makilala niya si Kristo, itinuro niya si Kristo sa kanyang mga alagad. At itong mga alagad na ito ay sumunod na kay Jesus. Nakukuha po ba? Sumunod na kay Jesus. So, ibig sabihin, either ipinasa na o ipinaubaya na ni Juan Bautista ang mga alagad na magtungo na kay Kristo. Hindi na sa kanya. Nakukuha po ba yung part na ito? Kasi magandang mapagnilayan natin ito. Kadalasan, minsan kahit ang pari nahuhulog sa bitag, sa kasalanan na sa akin kayo sumunod. Yung nagkakaroon tayo ng, sa termino natin, followers. Yung sa akin kayo sumunod. Kaya kapag nalipat ang pare, susunod din yung mga parishioner. Maiiwan yung parokya. Kahit sa mga organization, sa mga leaders, nauhulog tayo sa bitag na sa akin kayo sumunod. Pero ang tanong, sa panunungkulan ba natin o sa panahon na tayo ay naririto, sino nga ba talaga kasi ang naipakilala natin? Ang sarili ko ba o si Kristo? Kanino ko ba nailapit ang mga tao? Sa sarili ko ba o nailapit ko ito kay Kristo? Maganda mapagnilayan, ha? Kasi lumalago ba ang ating parokya dahil na ipapakilala natin at nagagawa natin ang ating misyon? Kasi ang misyon ng bawat ministry, bawat organization, ang misyon ng simbahan, ipakilala si Kristo. Kaya sana, hindi ko alam kung dito sa ating parokya nagkakaroon ng tampuhan kapag ang isang leader ay kailangan ng palitan. O kaya naman, yung isang leader ay kusang bumababa, kusang nagpapaubaya dahil alam niya na kailangan niya nang ipasa ito sa iba. Pero kung mananatili tayo bilang mga leader, mananatili tayo bilang mga guro, ang tanong, na ilalapit mo ba si Kristo? Na ipapakilala mo ba si Kristo sa mga tao? Kaya ba sila pumupunta dito? Kaya ba sila sumasama, nakikilahok sa mga ministries or organization ay dahil nakikilala nila si Kristo o baka naman tayo lang? Kaya yung pagiging exclusive, yung exclusivity, yung tayo lang dapat, ako lang dapat, yan ay isang kasalanan. Yan ay gawain ng demonyo. Na siyang, paalala nga sa unang sulat, sa ating unang pagbasa, baka hindi tayo nagiging aware. Baka hindi natin namamalayan. Ganito na yung pag-uugali natin. Nagiging ugaling o asal demonyo na tayo lang dapat, wag si Kristo, tayo lang dapat. Sana po, sa halimbawa ni San Juan Bautista, maging maluwag nawa sa atin kapag dumating ang panahon na kailangan nating iwan, kailangan nating ipasa. Pero sana po, muli, bago dumating ang panahong iyon, nagawa natin ang ating misyon. Mailapit ang mga tao kay Kristo at si Kristo ay maipakilala natin sa mga tao. Amen? Magsitayo ang lahat. Tinatawag ng Diyos ang kanyang mga pinili upang tuparin ang kanyang kalooban. Manalangin tayo ng buong pagtitiwala sa ating Ama
sapagkat batid nating nais niyang mamagitan ang kanyang bayan para sa mundo. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lalaki at babaeng may pananampalataya naway patuloy na tawagin ng Diyos upang maging mga tagapaglingkod sa ating lokal na simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pamilya at mga kaibigan naway lubos na tumugon sa tawag ng ating binyag at tanggapin ang biyaya na manatiling bukas sa tawag ng Diyos upang maglingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway patuloy na magtiyaga nang may pag-asa at pagtitiwala sa katapatan ng Diyos sa kanila habang hinahanap nila ang higit na malalim na kahulugan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may karamdaman naway, maunawaan na natutupad ang gawain ng Diyos sa mga pangyayari sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaon naway mapahimlay sa kapayapaan sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong aming mahainan ng aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang, ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon, ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata, kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linghapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sundin ang loob mo dito sa
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming kinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Merry Christmas and a Happy New Year po sa lahat. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.